Check. Yo mga troops, kape tayo. At welcome na naman sa bagong episode. Dito lang yan sa Organic Guerrilla. At ngayon, 28 ngayon na araw, katapusan ng month of August. So, harvest time na natin ng fermented plant juice. So, pakita ko sa inyo. Dahil ito na yung mga napunla natin. Ito ata yung mustasa to. Ito yung Japanese kangkong. Ito ano ata to, spinach, ang alugbate. Pechay at kalyan. Ayaw ko, kalyan. O ito yung red kalyan. Yung nga lang yung celery, hindi nag-sprout. So, magpupunla tayo ulit. And sa ilang crops to? Sa 2, 3, 4, 5, 6 na crops sa isang tab lang. Ayan. And ito na yung pinerment natin na plant juice gloves to. Ito yung mga gagamitin mag-strain ng fermented plant juice. Una, kailangan natin ng lalagyan at net para mag-strain, embudo, and dito natin ilalagay pag na-strain na natin. Ito na nga pala yung na-ferment natin fermented plant juice. Ayan. Yung amoy niya is parang ano siya, parang alak, parang wine, mabango, hindi siya amoy panis. Ayan. So i-strain na natin siya para merong fertilizer itong mga gulay natin, na mga green leafy na gulay. Ang tataba niya, no? Wala pa yung mga fertilizer, o hindi pa natin i-spray. Saka natin ilalagay dito. Yan, i-hang natin, i-wall hang. Example nito. Yan, dyan lang natin sa mga scrap na bottle, plastic bottle. Yan, malalagyan pa natin yan. Huwag natin tapon. Yan. Yo mga troops, pasensya na sa camera dahil one man army lang tayo. So ganito lang muna yung setup. Una, kuha tayo ng gloves. So kailangan natin ng gloves para mas malinis yung gawain natin, hindi makalat. Yan, kunting makikita nyo sa camera. Hindi ko alam kung anong kuha dyan, pero ang bango niya. Para siyang wine. Sinulit ko parang wine, parang beer. Yung parang na-imagine mo yung natapong beer tapos nangamoy. Yun, ganun yung amoy ng fermented plant juice. So next step natin, siguraduhin na natin na masistrain natin lahat. So yan yung dalawang layer, yung tupiin natin. Then i-strain natin. Yan. Kita nyo dyan, liquid na siya. Ayan, may bango niya. Itong fermented plant juice, maganda to gamitin sa vegetation stage ng tanim. Dumag kapag marami yung dahon ng tanim mo, mas malakas din yung ugat sa ilalim. Mas marami siyang makukuhang nutrients sa kanyang paligid. So rich siya sa nitrogen. Bibigay siya ng nitrogen sa tanim dahil napapadami niya yung mga dahon. Yan, strain na natin. Mahirap nga lang.
Kita nyo yung mga residue. Magandang gawin dito para mas spray natin ng mabuti. Takwe, hindi natin ganyan. Pipigayin natin, saka natin pipigayin kasi meron pa dyang mga juice na natira sa mga raw material natin o organic material natin ginamit. After natin to ma-strain, pakita ko sa inyo kung paano to na i-dilute o paano yung pag-apply sa tanay. Nga lang ngayon tiyempo na to is maulan, so doon tayo sa loob sa greenhouse natin, yung mga pechay na pinatubo ko. Harvest ko na pala yan, so hindi ko lang pinakita sa inyo. So makikita nyo mamaya, doon tayo mag-apply ng fermented plant juice. Equivalent nito is parang urea na siya. Sa nagpapadami ng dahon, nagpapalaki ng roots system. Itong mga natirang dahon, pwede nyo pa to ilagay sa compost. Pwede nyo to irekta sa compost o sa mga tanim. Ayan. Sa susunod lagyan natin to ng rubber band para mas ano siya, hindi siya po mailalim. Ito yung guys, yung ano, ito yung mga ka-OG ko dyan. Ito yung raw material. Ito yung so naalala ko is malunggay, talbos ng kangkong, talbos ng kamote, ganon. Tapos ano pa yung isa, parang apat ata pa eh. So check nyo na lang sa I think 7th episode. Check nyo na dun sa Facebook page natin or sa YouTube channel. Check nyo na lang kung paano natin ito nagawa. So ito na pala yung finished product. Ayan, liit lang nakuha natin. Mukhang parang 1 liter lang ata to. 1 liter ata to. So after nyan, ilalagay natin to sa compost natin, sa compost bin. Ayan, pagpag muna natin to. After nito, saka natin lalagay dito sa malaking lalagyan. Sobrang malaki. Siguro gagawa tayo ng maramihan na fermented plant juice kapag nagdo-donate na tayo sa mga ka-agrihood natin dyan, yung mga nag-small scale farm, para ma-test din nila yung mga ginagawa natin organic fertilizer na gawa ng organic guerrilla. Mamimigay tayo yan sa mga past na pag dumami na yung mga material natin. Ayan, strain din natin ulit para mas mapino siya. Tsaga-tsaga lang, hindi ito mabilis ang proseso. So ganoon naman talaga yun eh, pareho din sa tanim. Hindi mabilisan yung proseso ng lahat. Mas mabuting hinay-hinay lang, pero sigurado ka sa step mo. Pag nagkamali, paulit-ulit lang. Ganun lang din yung basic niya. Saka pag nagkamali ka, alam mo na hindi mo na uulitin kasi alam mo nang mali ka, di ba? Kaya yan, para rin din sa tanim.
Kapag hindi nag-sprout, germinate ulit. Makukuha mo rin yan. Dahil hindi mo kasi talaga kasi yan malalaman ng tama kapag di ka nagkamali. Yan. Bango. Hindi siya mga ka-OG ko dyan, hindi siya masangsang yung amoy. Ano siya, yung para talagang alak. Parang sarap inumin eh. Ayan. Sobrang laki lang ng lalagyan natin. Siguro lilipat ko to sa maliliit. Ayan, lagyan natin itong mga waste natin. Ayan. So, sample ko sa iyo to. Lilinisin ko lang muna to. Sample natin kung paano to i-gamitin. After nyo nga pala ma-strain, pag mag-store nito is yung half, hindi sobrang tight. Kasi nagbubuo ng molecule sa loob, yung air at yung molasses, yung fermented natin. Kapag na-tight mo to, bago mo palang harvest, may tendency siya, may pressure, namumuo siya ng pressure. Yung mga molecules niya, pag na-open mo yan, puputok yan. So, hindi siya tight paglagay nyo. Kahit pagka-overnight nyo lang, overnight nyo lang, pagka-bukas, pwede nyo na, kasi nakasungaw na yung mga, ano yan, yung hindi na, basta malalim na, so masyado lang malalim. Parang ganun lang yung basic nun. Simplihan lang natin. Ayan. So, pakita ko sa inyo to. Sarado muna natin. Ayan na. Mukhang 10 liters at 1 liter sorry. Parang 1 liter ata to na harvest natin. Ayan. So ipapakita ko sa inyo kung paano i-process to. Ito mga 1.5 liters ata to. Nalalagyan natin. May spray bottle. Container pala. 1.5 liters. Then, yung may mga residue kanina, nilagyan ko ng tubig. Didilig natin to sa soil, rekta na. Then, ang formula nito sa pag-apply is 1:1 din pa rin. No. 2 tablespoon para sa 1 liter. Ganon. 2 to 3 tablespoon. Pero wala tayong tablespoon, so parang kapag 1.5 liters to, isang ganito. 10 tablespoon, 1 tablespoon is 10 ml ata. So every 1 liter is 10 ml na fermented plant juice. So pag 1.5 to, mga isang cup nito, sakto to. Isang cup, malalim naman eh. Isang cup nito. So pakita ko sa inyo paano gamitin. So dilute lang natin. Dapat kailangan i-transfer lang natin to sa maliit na lalagyan. Ayan, dulot na natin to. Dapat nasa kung sa mga sukat is 15 ml 15 ml para sa 1.5 liters na tubig. Gamitin nyo is kung tap water yung tubig nyo, i-overnight nyo muna para yung mga tina or yung chlorinated mag-settle down sa ilalim, saka yung tubig na lang mismo gamitin nyo. Pwede rin yung rainwater, rekta na rin, basta hindi lang siya more chlorinated yung tubig kapag nag-apply kayo nito. Yan. So okay na. Basta yung recommended na sukat is every 1 liter is 10 ml. Gano'n. Pero depende rin depende rin sa mga sukat. Iba-iba rin yung formula ng iba. So eksperimentohan nyo lang din paano kayo mag-dilute. So tara sa greenhouse, doon natin i-apply. At i-apply din muna natin pala dito sa maliliit nating babies. Yung mga gulay natin na green leafy. Ayan. Ayan.
makakatikim na sila ng fermented plant juice. Makikita nyo next day, i-update ko kayo after 3 days kung ano yung update nito. Gaganda to. Ayan. Spray lang natin. Ayan. Ayan. Maulan kasi, so mabasa yung ano niya. Diba? Ayan, spray lang natin. Pakita ko to sa inyo after 3 days. Pala yung mga hanging pechay natin. Nag-harvest ko na yan. Nag-harvest ko na to. Hindi ko nga lang pinakita sa inyo. Ayan, kita niyo yan. Hayaan lang natin ulit. Dahil tutubo pa yan. As long as hindi na siya papait, saka natin din na natin pakainin. Or pag nagbulak siya. Kasi namumulak tong ano eh. Yung nakaraan may kinuha ko dito. Tumubo yung bulak niya. So hindi na magpuproduce ng magandang dahon yan. Ayan, ito pa rin din yung isa. Ayan. Mga bagong sibol yan. Malalaki na. So pakainin natin to ng fermented plant juice. Kung kita nyo, in the dry, kalimutan ko kasi yung diligan. Kasi yung pechay, mahilig sila sa mababasang area eh. Nakita nyo malaki oh. Papalakihin pa natin to. Makikita nyo to pag applyan na natin ng fermented plant juice. Ito rin, na-harvest ko na yan guys ha. Na-harvestan ko na yan. Ayan, ang kuta nyo yan. Maganda. So, na-find out ko na next time hatiin ko na lang to. Para hindi sila magkasama sa isang soil. Kasi mas nado-dominate. Meron talagang nagdo-dominate na isa eh. Pero nito, lumiliit siya. Pero ito maganda. Mas lalaki pa to kapag na-apply na natin. Sa soil. Pwede rin dito. Sa ilalim ng leaves. Sa ilalim ng leaves ka mag-spray. Magpo-fall yan. Kasi nandoon yung stomate nila. Doon nag-absorb ng nutrients. So yan, lumigyan na natin. Kasi hindi dito. Mahirap mag-camera, mag-film kapag ikaw lang isa. Pero okay lang. Experience. Yan. Same din dito. Ang ilalim ng leaves. Yung tamaan mo pag nag-spray ka. Ito rin. Yan. Transfer natin ito sa malaking tub o re-recta ko na siya sa soil din sa kabila kong lupa. Spray. So yan mga troops, natapos na natin yung pag-harvest ng fermented plant juice. So kita-kits naman tayo sa next episode. Baka sa susunod na episode gagawa tayo ng OHN para meron na tayong reserba na pang ano sa mga peste, sa mga insekto. Yung OHN is Oriental Herbal Nutrients. Para sa mga natural farming ginagamit para sa mga pesticide, ganun. So kita-kits sa next episode. Peace, love and harmony. Yeah.